Pag-usapan niya natin ang hilaw na sinaing or nasunog na sinaing. Alam niyo kung bakit, di ba? Doon sa debate sa Senado, sinisigaw-sigaw pa doon ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Senator, magandang umaga po. Sabi mo, hilaw eh. Hilaw na sinaing. Bakit pinipilit na hilaw? Hilaw daw yung impeachment. Hilaw daw yung kaso. Para daw sinaing. May banggit pa siya na kung ano-anong lingwahe, kung ano-anong lugar. Diba? Ang daming lingwahe, Visayas, Central Luzon, Bicol, kung ano. Pero sa Tagalog, hilaw na sinaing. Yan. Kinukumpara niya ang ginawa ng Kongreso, hilaw daw yung kaso laban kay Sara Duterte. Ayan ang sinasabi niya. Ako naman, kaya ko sinabing hilaw at saka sunog na sinaing. Ako naman, pwede kong sabihin, biro'y totoo, Mr. Senator, kaibigan mo naman ako at kaibigan kita. Hindi kaya nasunog naman ang sinaing mo sa Kongreso nung ikaw ay congressman pa, lalo na dito sa katatapos na 19th Congress. Alam mo bakit? Kasi sinunog ka ni Speaker at ng mga kasamahan mong congressman doon sa mga public hearing. Hindi ka pinaporma. At hindi lang yon, sinabihan ka pa na hindi ka member ng mga komite. Hindi ka na vice chairman, hindi ka member. Ang daming posisyon na inalis sa'yo. Dahil ang tingin sa'yo ng mga congressman na majority ay hindi ka nila kasama. Kaya sinunog ka sa mga komite na huwag kang mag-participate sa mga public hearing at saka pagboto sa hearing kung ano mang gagawin ng komite kasi nga hindi ka member dahil tinanggal ka. So yun naman ang aking description. Sinunog ka sa mga committee hearing, sinunog ka ng Kongreso, kaya galit ka sa Kongreso. Ngayon, dahil senador ka na. Yung bang pagpunta mo sa Senado at naging senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka lang maka-Duterte, kung hindi, meron ka ba talagang samaan ng loob sa kapwa mo congressman ng panahong yon? Dahil sinunog ka sa komite, sinunog ka ng mga kongresista, hinubaran ka, tinanggal ka sa anumang posisyon sa Kongreso. Ay doon, kung di ako nakakamali, naging member ka pa ng commission and appointment eh. Naging vice chairman ka pa ng mga committee dyan. Hindi ka nga naging chairman, kung di ako nakakamali, pero member ka ng maraming committee. Sa Quadcom committee, member ka ron. Sa appropriation, alam ko sa Blue Ribbon, member ka rin eh, pero lahat nawala yun. So yun ho yung dahilan kung bakit ko sinasabi na ang topic natin, hilaw na sinaing or sinunog na sinaing. So sinunog na sinaing si Marcoleta sa 19th Congress. Kaya ngayon, kanyang pinagsisigawan, hilaw na sinaing ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ayun. O, alam mo na ngayon kung anong ibig sabihin. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Sa ebidensya ba nakatingin? Sa ruling ba ng Supreme Court nakatingin si Marcoleta? O dun sa nasunog siya sa Kongreso, kaya ang turing niya, hilaw ang kaso at kanyang nirerespeto ang Korte Suprema. Yung ba yun? Nagtatanong lang, any comment, reaksyon? Malayang-malaya po kayo. Ayan, ha? Yan yun eh. Yan ang buhay ni Senador Marcoleta at dating congressman ng 3 term sa Kongreso. Yung 2 term niya sa Kongreso, okay pa siya eh. Hindi siya sunog sa Kongreso eh. Malayang-malayang nagagawa niya dahil kaalyado pa siya. Pero nung gumalaw-galaw na siya na parang anti-Marcos, pro-Duterte na, doon dahan-dahan siyang sinunog ng kapwa congressman hanggang sa hinubaran at tinanggal ang lahat ng komite, membership at iba pa. Yun yun. May idea kayo kung sino siya. Easy lang po ito. Yan naman ay background sa isang public official. Hindi naman makakawala ang mga record na naglulumiyad. Yan kasi ang nangyari. Diba? Ayaw ko na ipakita yung mga video kung paano siya sinunog ng mga congressman kasi masyado nang masakit yun. Grabe ho. Mayroon pa nga nag-congressman nagsabi niya, ba't ka nandito? Ba't ka nakikialam? Hindi ka naman member. Ginanon pa siya. You are not allowed. Hindi ka nire-recognize ng chairman. Ginanon pa siya eh. Ang lupit, no? Yan. Kaya pwedeng may galit, may paghihigante, kaya ang tingin niya sa kasong hawak at dumaan sa Kongreso
kahit alam niya na may karapatan, exclusive power ng Kongreso ang impeachment, isinisigaw niya sa plenaryo ng Senado dahil senador na siya, hilaw na sinaing ang comparison niya sa ginawa ng mga kapwa-abogado niya sa Kongreso. Ayan, para malinaw lang. Okay? Any comment? Sige lang. Sunod na ating pag-usapan ito naman. Kung gusto po talaga ni Sara Duterte ipaliwanag kung tama ba o mali o tama ang kanyang paggamit ng pera sa Office of the Vice President at lahat ng allegation, lahat ng nakapaloob sa 7 article of impeachment, ay di kanyang ipaliwanag ito sa ngayon. Di ba? Pwede niyang ipaliwanag. Ay siya, punta siya ng punta sa buong mundo, ikot ng ikot siya, may mga rally siyang pinupuntahan. Dito, malaya naman siya magpatawag ng press conference. Ay bakit hindi niya dyan masagot ng detalyado ang 7 article of impeachment? Kasi nawala na yung trial pansamantala. So, para maipagtanggol niya sa kanyang sarili, para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan dito sa mga aligasyon na ito at bintang na ito, malaya siyang ipaliwanag yan sa maraming venue at maraming pamamaraan. Ay bakit hindi niya ginagawa? Sa halip ang kanya sinasabi sa mga rally sa abroad ay puro paninira. Ba't hindi niya pinaliwanag saan niya ginamit ang 612 million pesos confidential at intelligence fund? Bakit siya na di umano'y namigay ng 50,000 pesos sa loob ng 9 na buwan sa mga opisalis ng DepEd? Saan napunta yung mga winidrawn pera 2 beses na 125 million sa land bank ng gobyerno na withdraw ng cash? Saan napunta yun? Bakit naubos ng 11 days ang 125 million? Pasko pa naman yun, December 20 hanggang December 31 ng 2022. Yun ang dapat ipaliwanag. Bakit naubos? Ngayon, kung kumpletong dokumento at walang problema, ay madaling ipaliwanag yan ni Sara. Pero bakit hindi ginagawa? Gusto mo palang humarap sa trial, nawala na yung trial, nawala na yung kaso, naka-archive na, ay di ngayon ang tamang panahon. Humarap ka sa media, national television, sa maraming mga social media, ipaliwanag mo ang detalye ng lahat ng may kaugnayan doon sa article of impeachment na binibintang sa iyo ng Kongreso at ng mga kumplenan. Yan ang tamang panahon. Sagutin mo. Ngayon, kung hindi mo ipapaliwanag at hindi mo sinasagot, magpapatuloy ang pagdududa na baka guilty ka. Magpapatuloy ang pagdududa na baka nga mayroong something, mayroong maling ginawa. Hindi mawawala sa isipan ng tao yun. Kaya again, walang personalan issue lang. Sara Duterte, kung gusto mong linisin ang pangalan mo, ito na yung tamang panahon. Ihayag mo ang iyong ebidensya at pagpahayag ng malinaw laban doon sa mga kasong na-archive na. Di ba? Yan ang tamang pagkakataon.